presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's
Good morning, Morning, Jesus. Jesus. Ayan po, welcome to Awit ng Pag-ibig Saturday edition. Sige, before po tayo mag-start, siguro let's pray po muna. So let's bow our heads and let's pray. Lord of Lord, God of gods, we thank you and we praise you, Lord, for this day na binigay niyo po sa amin. Thank you, Lord God, sa malayang oras na binigay niyo po and the gift of technology, Lord, upang kami po ay makapag-share po ng inyong word niyo po, Lord, yung mga testimonies, experiences, Lord, na ikaw po ang nabibigay ng papuri luwalhati, Lord. Maraming salamat po. And Lord, sa magaganap po ngayong araw na to, ikaw po ang patuloy na mabigyan po ng glory, Lord. Use us, Lord, mightily as your mouthpiece, Lord. Give us, Lord, the double portion of your anointing, Lord. At sa lahat po ng makikinig, Lord, bigyan niyo rin po sila ng bukas na puso at isipan po sa inyong salita. Maraming salamat po, Lord, and may the words of our mouth, the meditation of our heart, be acceptable in your sight, our Lord, our rock, and our Redeemer. This we ask in this name. Amen. Ayan, thank you, Lord po. Sige, ako po Yan. pala si Sister Rose, and with me, siguro naman, kilala nyo na yung kasama natin for today. Ayan po, si Brother Larry, which is one of the board of elders ng ating church. Ayan, good day po sa ating lahat, sa mga nakikinig, sa mga nanonood. Napakagandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan, thank you, Sister Lord Rose, po. Ayan. So, good hindi ko nga morning. sure, good morning po, Brother Larry, and good morning, everyone. Ayan. Actually, no, ang ganda ng topic natin for this month, if you will, mag-tune in kayo talaga. Actually, kahit yung mga past months naman, pero this one, maybe it will resonate mostly dun sa mga nasa workplace, or even, actually, kahit wala sa workplace, no, Yes. marami tayong matututunan. Ako, siguro yung unang tanong ko sa kasama natin for today, medyo kinakabahan na ako. Relax ka lang, Ay, ganun Sister po ba? Rose. Sige po, thank you Lord po. Ayan po, Brother Larry. Yes. Kinakabahan ako kasi board to, guys. Ayan, ang board of elders na now that we know, at sa lahat po ng covenant members, I know, very familiar face po kayo sa kanila din and sa amin. And curious po ako when it comes to leadership, ano po yung mga experiences nyo about leadership? Siguro po before po kayo tinawag ni Lord to lead dito po sa church. Actually, yung leadership kasi, hindi naman yan bago sa lahat, no? It so happen lang na sa akin, parang inaccelerate ako ni Lord. During my youth, I was only 24 then, na I was hired by a company to be a finance and admin manager already. At the age of 24. So actually, at that time, parang nagkakaroon ako ng agam-agam din sa sarili ko kung kaya ko na. But you know, since I have focused that time that meron akong goal na tinatarget that time, that goal make me so persistent and yung parang committed to tackle the job nang gusto ko ipasa. Kung may ipasa ko siya with flying colors. Alam mo kung ano yung goal na yon? Ano That po ba time, when I was 24 years old, I want my parents to experience the fruit of their labor through me. Parang I want to give it back to them. That's why, when I was at that age, ang daming opportunities, pero ang nagiging consideration ko lagi, I want my parents to experience a new life because pwede na ako maging contributor. So yun yung naging parang Driving force ko, no? So, but thank God, actually noon, siyempre wala pa tayo sa kay Lord, no? So, ang whatever na nakikita mo, parang na-associate mo pa rin lagi na, ay, kasi magaling ako. So, yung galing na yon, dahil nanggaling nga po ako sa isang tinatawag noon na top notch sa auditing firm, can I mention the name? Di ba? Masyado akong na-develop na parang ang ano noon is kailangan magiging matapang ka para people will follow you kagad. Ganon yung naging orientation sa akin. So when I go to that place of work, dala-dala ko yon.
So kailangan, yung tapang naroroon. Kumbaga kailangan niyo po magpakilala no para Yes. kumbaga Parang, igagalang nila di ba sa kayo or iba nga, something. parang you have to make a statement. So, during that time, yun ang aking nasa mind. Kailangan ganito, ganyan, ganyan. But dahil nga po tayo ay kahit wala pa nun sa charismatic, somehow, malapit na rin tayo dun sa yung mga religious natin. Alam nyo, binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na humawak ng ganyang pwesto na alam ko may kakulangan pa rin ako, pero alam mo, hindi naging sagabal yun. Kaya lang, doon sa aking pagiging manager na yon, naipasa ko sa mga tao ko yung bagsik ko. Di ko alam kung yun dahil kumuha ako ng mga newly graduates din na staff. Pero ang nasa isip ko noon, gusto ko mamold ko yung mga newly grads na yan according to what I am right that time, no? So, ganun ako ka-stricto. To the dot, no? Alam mo, pag sinabing, 8 o'clock ang pasok, dapat before 8 or 7:45, nandoon ka na. Kasi pag dumating ka ng 8 o'clock, late ka na. Parang ganun ako noon. Tapos pag sinabi ko na, you have to finish the job within the day, dapat ganun. Parang sa akin, parang I don't entertain reason. I am expecting results. Lagi ko sinasabi, hindi ko kailangan ng dahilan. Ang kailangan ko yung produce ninyo. So, that time, siyempre may mga umiiyak. Kasi siyempre mga newly graduate, can you imagine? I think nakakatawa nga kasi parang, ewan ko ngayon ko lang may share na at one point in time, may isa akong staff na kinulong sa office. Buti po pala hindi pa ako nun ready. Baka maiyak po ako. Kinulong ko kasi, sabi ko, you have to learn this. You have to know this by heart. Parang gusto ko, kailangan niyang memoryado niya yung process, yung ganan. Hindi pwedeng, kasi sir, nakalibutan ko. Parang ganon. So, ganon ako kaumpisa noon nung nagiging, as a leader, no? As a manager. Tapos, edi, sabi ko, ang dami kong, hindi pwede yan. Pag break time, kailangan eksaktong 15 minutes. Talagang by the rules. So sabi ko, natutuwa naman ako kasi yung mga tao sumusunod. Sumusunod naman. Pero ang nangyari doon, nasusunod lang pala ako dahil natatakot yung mga tao. Natatakot lang. So, unti-unti, habang ako nandun sa pwestong yun, siyempre, nag-aaral ka naman, di ba? Nag-aaral ka ng mga techniques. Mayroon ka mga natututunan na, you don't have to be a dictator. Parang, let your people participate in your job to be accomplished. Doon ko na umpisa na natutunan na, kailangan pala pinapakinggan ko yung mga tao ko. Ano bang nararamdaman itong mga tao ko? And then kailangan, doon ko rin natutunan na matutong makinig sa feedback and criticism. Doon ko rin na realize na kailangan ko palang malaman na meron din mga bagay sa isang namumuno na papakinggan mo from outside para makita mo na, tama ba yung ginagawa ko o nasusobrahan na ako. So at that time, nung na-realize ko na yon, nag-start na ako na yung parang, I talk to my staff. I'll try to reach out. Parang nag-umpisa na ako noon, nagkukunting melo ako, pero ando doon pa rin yung pagiging stricto, no? Pag sinabi ko, let's meet at 10 o'clock,
Kaya ako nasasanay hanggang ngayon na pag may ka-meeting ako, I always arrive before the time. Kasi parang sa akin, sabi ko nga sa kanila, don't come exactly on that time or late of the time that you agreed upon. Kasi that's unfair for the people who wake up early and then papaghintayin mo. Parang ako lagi kong iniisip na, hindi tama ito doon sa kausap ko. Ngayon, ang up to now, alam mo, nakikerry over ko yon. Kahit sa mga fellowship na pinupunta ko, lagi kong sinasabi, what time do you start? 9 o'clock. Therefore, come at 8:30. No, glory to God. Kasi meron nga akong isang fellowship na pinuntan. Nagkita kami dito sa center. Sabi niya, brother, thank you Lord ha, glory to God. Bakit po sister? Alam mo, 9 o'clock na kami lagi nag-uumpisa ngayon. Dahil lang daw doon sa pronouncement ko na hindi, kailangan pag 9 o'clock tayo. So hanggang ngayon, Sister Rose, na ano ko yon. So doon ako nag-umpisa. I started with anong tawag doon, parang a tight and a hard until nag-loosen up. Kung paano nag-loosen up, mamaya maralaman niya. Abangan natin. Pero kanina na-curious po ako, 24 years old, so parang sobrang young. Kasi parang ako graduate po ako like 20. So parang nung 4 years ko na yun, nag-a-adjust pa lang ako. Pero kayo po, thank you Lord, kasi nagkaroon na kayo ng ganong parang biglaan kayong kailangan nyo biglang mag-step up. Di ba? Parang ganong pong experience. Nag-graduate ako 21. I took the board 22. So I passed the board at 22. Then at 24, ando na ako. Makikita mo kung paano kumikilos si Lord, ha? No? Kung bakit niya ako in-accelerate. So yun. Kasi short span lang yung worldly leadership kong naranasan. Kasi 86 yun na nangyari. 91, natagpuan ako ni Lord. So parang 5 years? Tama po ba? Kaya may mga buhay na patutuwa ko sa aking old life as a leader, as a boss. Isa na po dyan yung asawa ng isang worker. Alam niyo kung sino? Si Sister Odette Danganan. She can witness or tell you what happened. Bakit masasabi niya na? Kasi ang tingin nila sa akin noon, hindi naman pangit. Ang sungit-sungit kong boss. Yes. Talaga po, parang nakita ko po kasi kayo before, nung sa LSS po ng CSM, kasi isa po kayo dun sa nag-talk about dun po sa naging journey po sa work, tapos na-meet nyo si Lord. Siyempre, hindi ko po alam yung details. So parang hindi ko po nakita na gano'n, na strict boss. Pero thank you Lord, siguro dahil ng time po na yun, nasa comfy na po kayo. So yung tinuturo niyo po sa amin. Thank you Lord, di na pala niya nakita yung luma ko, no? Thank you. Hindi. Alam mo, Sister Rose, ako noon, when I was in one of the company that I work with, I handled the entire accounting department. That is basically mga 50 people more, yung total staff ng department. And then, most of the staff there are almost double my age. Ika nga, matatagal na sa ano. So, ang tingin nila sa akin, totoy na totoy. But they have not realized kung gaano ko katapang. Itapang in a sense na hindi kita uurungan pag ikay may mali. So, at that time, I was not married yet. So, nandoon pa rin talaga yung angas nung pagiging ano. That's why nga nung sabi ko, gustong-gusto ko yung shoes ko, laging may tawag doon, yung Boston. Yung yung sa ilalim. Tapos pag lumalakad ka, tak, tak, tak. Para pag padating ako, gusto ko alam na nila. Alam mo, pag padating pa lang ako, nakaganon yung master. They know that I'm coming. So, that
kind of life tumagal ng hanggang 1990. So tingnan mo ha, 86 ako naging manager hanggang 4 years. So sa ganong isang leader na wala kay Kristo, natutuwa ako that time na yung mga tao parang umiilag sa akin. Hindi ako matapang na yung nanununtok or whatever. Pag nagkamali ka sa akin, that time, bawa report. Pag ang report mo hindi in accordance to what I'm supposed to see, expect that report na nasa basurahan na yun. Di siyempre iiyak nga yung staff. Sabihin ko sa kanya, hindi mo ako madadala sa paiyak-iyak mo. Hindi mo ako madadala. Yung parang ganon. Ang lagi kong hindi mo ako madadala, you have to do better. In such a way, may benefits, but may malaki yatang disadvantage. Kasi yung mga tao nagiging aloof sa akin. Para bang, ay susunod tayo dahil takot tayo. Siyempre ngayon, nung tayo mapunta kay Lord, na-realize natin na hindi kagandahan yun. Iyon yung naging journey ko. Ngayon, sa isa kasing leader, nung mapunta na ako sa charismatic, pwede naman palang mag-crossover yon. May mga bagay na pwedeng magtagpo yung pagiging charismatic natin at pagiging leader sa mundo. Doon ko yung natutunan ko. Alam mo unang inalis sa akin ni Lord? Ano po yun? Kasi yung pagiging ganun ko pala, alam mo kung ano nagpa-pop sa akin? Yung pride ko. Kasi nga, di ba, parang ang feeling ko, ang galing-galing ko. Yun nag-pop sa akin noon. Kasi nga, di ba, from a little boy in the province, binigyan ni Lord ng sa ano yan, pag-asa na makapag-aral. Nag-aral ako ng scholar sa Manila, sa UE, tapos ganyan, hanggang sa pumasa ka ng board exam, na ang feeling mo, talagang galing-galing mo. Diba? Tapos, you graduated with Latin honors. So, lahat yun. So, nagpa-pop up na pala ako that time. Kita mo yon? Opo. So, kumbaga parang nandun ka sa parang there's no way to go but up. Parang pa ganun. Pero na-curious po ako dahil na-mention nyo na pinarealize sa inyo that there was some pride in you. Ano po kaya yung naging parang humbling experience nyo po? Para maging mag-turn po kayo sa Actually, ang naging humbling experience ko, nung 1991, March yun na mapunta ako sa isang prayer meeting. Walang extraordinary na nangyari sa buhay ko. Ang naging turnaround ko, na nung ako'y mapunta na sa charismatic, tagpasa akong magbasa ng Bible, yung conviction sa akin parang ang lalim na parang sino ka ba para mag-act ng like ganito. Kaya nga nung una akong attend ko sa charismatic, parang ang pinatatanggal sa akin ni Lord talaga yung pride. Kasi that time, sabi ko nga sa'yo, parang ang feeling ko that time, kasi nga parang, ewan ko, parang Lord, hindi pa nga Lord ng Diyos ko, bakit parang bigla ako kasing tumaas, no? Actually, that na 1991, medyo mataas na yung position ko. I was assistant division controller na with the company na parang padong ka na talaga. Pero hindi yun ang plano ng Diyos sa akin. That 1991, March of 1991, siguro sabi ni Lord, anak, tama na. Hanggang dito na lang. Di ba? Kaya nakita ko na super mahal ako ng Diyos. Kasi
pinigilan niya yung mantakin mo yon. Parang kung hindi nangyari yon, malamang siyempre, the more na lalong aangat yung balikat mo. Pero hindi inalaw ng Lord yon. Yun. Ang bait ni Lord, no? Parang, Brother Larry, March 19, yung birthday ko yun eh. Ayun. Pero thank you, Lord, no? Nakakatuwa kasi may mga experiences na siguro kung ako po yung ganun siguro that time, no? Parang pag nandun ka na sa may peak, parang kailangan ko pa bang bumaba? Yung parang tipong ganun. Pero thank you, Lord, no? Kasi nagkaroon po kayo ng parang openness then to attend. Curious po ako, saan po kayo umattend na prayer meeting? Kasi di ba parang kapag mga leaders in a secular world, medyo mahirap i-invite. Ang hirap. Yung tipong parang, uy, attend ka ng prayer meeting, or sama ka sa amin, mga ganyan. Kasi ako po before, yung friends ko, kilala ko naman po nun si Lord, pero nung college ako, hindi kasi ako nakipag-usap. Tapos one way para i-invite nila kami for a prayer meeting, sin-invite nila kami na, uy, kain tayo. Tapos pagkain namin doon, may pizza, tapos nagpe-prayer meeting sila. Parang ganong style. So kayo po, paano po kayo na-invite nun before? Actually, kaya ako nga laging sinasabi na parang super mahal ako ni Lord. Kasi wala namang extra thing that happened para ako mapunta sa gawain. Alam mo bang napunta ako sa gawain because of curiosity lang? I think parang tipong, parang ano kaya nangyari dito? Yung mga gano'n. Tapos Hindi. enjoy? Actually, we have our secretary sa departamento. And then, both of us live in sa Rizal, di ba? So, sabay kaming umuwi. So, nagko-commute ako that time. Then, that secretary of ours, bumababa doon sa Brookside. Sabi ko, bakit ka bumababa dyan? Ay, sir, Boss Larry. Siyempre, tawag sa akin, Boss Larry. Boss Larry, ano po yun? Prayer meeting. When I heard the word prayer meeting, ano yan? Ganun pa ako, di ba? Parang, ano yan? What's that? Ganun. Are you sure that's Catholic? Are you sure? Ganyan. Ano yan? Naatinan mo na yan. Ganun ako, siyempre, parang nag-run pa ako. Tapos, yun na. Tapos, after, or the following week, sa company pinasukan ko, alam mo, kung pinapipirman ko the whole day, minsan mga ganyang kataas na mga papel, kasi nasa accounting ka nga. Alam mo bang, at 4 o'clock in the afternoon, sabi ko, ay, salamat sa Diyos, tapos na mga trabaho. Makapanood nga ng sine. That was the thing in my mind. Right after na iniisip kong manonood, dumaan ang sekretary. Dumaan yung sekretary alam mo ba kung paano ako magtawag ng staff? Psst! Ganon. Psst! Pagdaan niya, sabi ko, saan ka pupunta ngayon? Sabi niya, ay doon po sa prayer meeting. Sabi ko, sama nga ako. Ganon lang yung sister. Sama nga lang ako. Pero what is in my heart, what is in my mind is, titingnan ko yung pinupuntahan mo, baka kung ano yan. Yung parang, check ko, kung baka, ano ba yung pinupuntahan mo? So pagpunta ko doon, narinig ko nagkakantahan at nagsasayawan doon sa isang bahay. Hindi ako pumasok. Doon lang ako sa may pintuan. Bakit ako pumapasok? I want to know if this charismatic is a Catholic one. So, naghihintay ako ng something happen na will validate what is may Tinawag ngayon ng worker. Sabi niya, can we have an opening prayer? Nag-sign of the cross. So, unti-unti na akong pumapasok. Alam mo pa kung ang dinasal? Our Father. So, lalo akong pumasok ngayon sa loob. Pagpasok ko sa loob, di natapos ang prayer. Sabi niya, let's welcome our brother. There's a welcome. Sabi ko, ano ba ito? Mga pa-welcome na to. Di ba very indifferent doon sa grupo. Sabi ko, ano ba ito? May pakamay-kamay pa. Parang ganon. That is a Tuesday.
Tapos, kinabukasan, Wednesday, nakita ko ulit siya. Sabi kong ganon, saan kayo pupunta? Ay, sabi niya, boss, ano yan? Bible study namin yung sa Jade Vine. Malayo uyuho yun. Sa UN Avenue. Sabi ko, hindi, sama ako. Sumama uli ako, Sister Rose. Sabi niya, hindi ho, magkukommute lang kami. Sabi niya, maano ho sa jeep. Sabi ko, di bali na, sasama ako. Ayun. Di ko alam bakit ganun yung aking damdamin. Pagdating ko sa Jade Vine, nasa lubong ko ng mami. Sabi ng mami Sagdan, anak, mag-share ka. Sabi ko, uy. Agad-agad po. Sabi ko nung sa kasama ko, anong share yun? Hindi ko alam yun, anong share yun? And the rest is history. Wow, ang galing i-orchestrate ni Lord. Everything. Kaya nga sabi ko sa'yo, makikita mo yung reason ni Lord, bakit ako in-accelerate. Even kung saan po kayo nag-work, pati yung mga tao na ginamit ni Lord, no? Parang, ang bilis lang ng mga pangyayari. Yung tipong natapos Yun. pa yung work nyo, tapos, uy, tara, ganyan. Kaya nga nung nagka-prayer meeting doon sa company, di maniwala yung mga tao. Si Boss Larry, nag-charismatic. So hindi sila makapaniwala na, yung boss nilang masungit, yung boss nilang ubod ng, nag-charismatic, hindi sila makapaniwala, Sister Rose. But then again, I'm so thankful to God na because of that, they were able to experience the new me. Kasi 1991, ilang buwan pa ako nag-stay doon sa company na yun bago ako napunta ulit sa bagong company. And they already experienced kahit papaano yung bagong boss Larry nila. Question po. Dahil ang ganda rin nung nila experience, kumbaga nakita nila yung before and after. So how does it change? Ano po yung naging difference? Kung kanina po na-mention yun that you are a strict kind of boss. And then, ano na po yung naging style? Nung mabuksan ni Lord ang puso ko, natuto ngayon akong abutin yung bawat tao na nasa within my department, jurisdiction. Mahirap po ba to reach out? Lalo na kung sabi niyo po kanina, meron na silang parang prejudice ba na, ay, stricto, baka pag pinatawag ako, mapapagalitan ako. Actually, siyempre, nakita nila yung medyo may hirap ng konti. But, as you keep on doing it na, ako minsan, upo ako within the group. I join the discussion, na without them being called in my office, ako mismo yung upo doon. So parang, inaano ko na, hindi, pwede na akong makipag-usap sa inyo ng malumanay, pwede na akong makipag-discussion sa inyo ng hindi ako nagagalit. Parang ganon lang yun. So, kaya nakita ko na pwede na mag-crossover. So, nakita, kasi kung sasabihin ko sa'yo na at one point in time, may pinatanggal ako doon na tao na sa kumpanyang yon na matagal na, 30 years plus. At ano pa yan, ng presidente ng Union. Dahil nga sa tapang ko parang hindi mo ako pwedeng, kahit na tingin mo sa akin tutoy na tutoy, I can always be at your So, nakita nila na, meron. Kaya nga yung glory to God, nagkaroon kami ng prayer meeting daw sa kumpanyang yun Nagkaroon kami ng prayer meeting sa kumpanya yun. O isa doon sa produkto, Sister Odette, na hindi makapaniwala na yung boss na sa kanya, nasa charismatic na. At si Sister Odette din po. Oo, di ba? O yun. So, yun, ang naging buhay ko na nakita naman na sabi ni Lord, hindi anak, tama yan, lumipat ka na. O, yung paglipat. Alam mo, gusto ko mo nang ikwento sa'yo kung bakit in-accelerate ni Lord yung pagiging ko. Ayan. Diba? Age 24. So, naging manager na ako. Then, by 1991, I was 29. 29 years old.
And then, that time, yun yung aking anniversary sa Comfy. That was March. April, nag-covenant, nag-LSS, ay nag-covenant meeting. LSS muna pala. LSS ng May, nag-LSS ako ng May. I think May 11. Tanda ko pa. May 11, 1991. After the LSS, ewan ko nga, kasi nga bida-bida daw ako eh. Di ba yung mga word ng bagets ngayon, bida-bida. Nag-covenant meeting. Hindi naman ako covenant. Sabi ko doon sa nagdala sa akin, uy, sama ako. Sumama ako sa covenant meeting. Alam niyo bang doon kumilos ulit si Lord? Nakatayo ang Daddy Bart. Sino ba yung mga accountant dito sa inyo? Dahil ako accountant, siyempre may ano na ako na, ay hindi ko magsinungaling. Nagtas ako ng kamay. Sabi ng Daddy Bart, pwede bang mag-volunteer, tumulong, kasi may problema sa accounting? Sabi ko, ako po isang Sabado mag-volunteer. Kasi Sabado wala kaming pasok. Yun, nag-volunteer ako. Kinasabado, nagpunta ako dito. That was the first. First pala, na mapunta ako sa taas, at yung taas pala na yun, nakalaan na para sa akin. Hindi ko mabitawan dahil nakita ko yung magnitude ng problem na dapat ayusin. Yung one Saturday will be just hindi enough para ayusin. So, habang bago ako sa Comfy, at tinonurture pa nila ako ng mga workers kasama si Brother Ernie, ako'y nandito sa loob. Kumbaga ginagawa nyo lang naman kung ano yung ask of you. Yes. But at the same time, napapakilala rin po pala sa inyo din si Lord. Ano ako, matindi on the job training ko sa pagiging charismatic. Kasi I was with them na hindi ko naman pa naiintindihan yung buong lakad nung ministry. But I was working on the heart and soul nung ministry with the finances. May experience na naman po kayo na na-accelerate. So parang yun na Kaya din yan. in-accelerate Training. nga ako. Training pala yun. O yun. Kaya yung acceleration ko na yun, every time kaya nga dito yung mga workers, meron akong, bawat isa sa kanila, may personal ako sa kanila. Kasi lahat sila naging, either nag-drive pa uwi, nag-drive pagsundo, naging kasama ko sa taas. Kasi nagwo-work ako after working sa corporate. Sinusundo ako sa Cubao every 5 o'clock. Tapos dadalhin ako dito. Mag-start ako ng work dito mga 7 or 8 hanggang mga 2 to 3 in the morning. Grabing volunteer po talaga yun na. Yun. Kaya lahat sila dyan, iyatin nyo si Brother Larry, may nakaano ng mami. Si ganito, magdadrive pahatid kay Brother Larry. Kung walang maghahatid, ang mami at daddy ang maghahatid sa akin papunta ng Taytay. So ganun yung, kaya ako hindi ko ito na laging gusto kong i-share kasi nakikita dito yung ang Diyos hawak ka na from the start. At yung kung ano ka, huwag ka lang masyadong yung magalaw. Alam ng Diyos kung saan ka papunta. Actually, parang napansin ko nga po sa inyo na parang, yung sakto yung time, punta ka dito. Nung may nagtanong, totoo namang accountant kayo, nag-volunteer kayo. Yes. Ganyan. Kumbaga wala ka ng nagtanong po ba kayo no? Na parang any questions, bakit ikaw, pwede bang yung iba na lang or something? Was there a time po? Glory to God, thank you Lord, hindi ako nagtanong. Diwan ko nga. Ngayon tuloy ako napapatanong. Ngayon tuloy ako napapatanong, Sister Rose. May reason po kasi leader na rin po kayo ng church ngayon. Kasi alam mo, after na gawin ko yung sinusundo ako alam mo may maantindi pa doon. 1994, ang sabi ni Lord,
mag full-time ka. And you know that year, alam ni Minister Ernie yan, the year 1994, Ano po bang meron sa 1994? Anak ko, Kasi wag na natin bata ano. pa po ako nun eh. basta, kumbaga sa ano, sabi ni Lord, full-time ka. Alam mo nung nag-full-time ako, siyempre ang kinikita ko malaki. Malaki yung kita ko. Sabi nga ng, hindi po na, balikan muna natin. Noong 1991 na yon, alam mo bang May, nag-tights na ako. Nag-tights na kagad ako. Kaya nga sabi nila, bida-bida ka talaga. Ang sabi sa akin nung biyanan ko noon, Linda, ano kayang asawa mo? Naloloko na. Bakit pa namimigay niyang pera niya? Oo. Kasi hindi naman maliit, di ba? Glory to God. Siyempre So- kung boss po kayo, no, yung tithes is 10% of Oo. what you're earning. Alam niyo, nung time na yun na pinagpo-full time ako ni Lord, alam mo ka, ang usapan lang namin ni Lord, sabi ko, dito ko lang yata may share to. Sabi ko, Lord, papayag ako. Pero, may condition, Lord. Kahit na ayaw mo ng condition, magbibigay ako ng condition. Pwede akong mag-full time. Pero paano yung bayad ng bahay namin? Kasi nag-amortize ako ng bahay namin. Paano yung pag-aaral ng anak ko? Assumption nun yung aking anak. So sabi ko, paano yun? Huwag mo naman, Lord. Ano? Kasi pag inalis ko sa assumption yung anak ko, sasabihin, oh, ayan, nagkari-charismatic ka kasi, ganon. Hindi magiging magandang patuto. Pero ano sabi ni Lord? Just do my business and I'll take care of the rest. Nag-full time ako, Sister Rose. Nag-full time ako. Alam mo kung anong ginawa ni Lord? Pinagbukas kami ng bakery. Ngayon, o di ba, hindi naman na gano'n. Nung 1997, ayos na ang coffee. Malinis na. Tapos na yung audit, na okay na yung mga report sa SEC. Sabi ko, naku, nagko-compile na yung arrears namin sa bahay. Nakipag-usap po lang ako kay Lord. Lord, paano yan? Kailangan ko na magbayad sa bahay. Hindi naman pwede, Lord, na dahil nag-full time ako, mailit yung bahay namin. Alam mo, binigyan ako ni Lord ng trabaho ulit. Nagpaalam na ako sa mami at daddy, pwede na muna akong lumabas. Pero tuloy-tuloy pa rin, naka-antabay pa rin ako sa ating community. Kahit na nagtatrabaho ako sa labas. So yun. Parang kakaiba po pala yung mga nangyari dun eh, no? Ayan po. May question po ako, Brother Lani. Oo. Kasi di ba po you mention na meron din kayo naging experience na yung sa workplace, at the same time, being a leader din po doon sa church. Kasi di ba kayo din po yung nag-volunteer, ganyan. Nung time po ba na yun, meron din po ba kayong mga assistants na, di ba pag nag-work ka, tapos meron kang parang mga staff, kumbaga. So how do you deal with people na nandito po sa church nung time na yun? Strict din po ba kayo nun? Hindi na. Kasi ang pinakamatagal na nakasama ko, na talagang kumalalay din nung naggagawa kami, si Sister Lisa. Lisa Pangilinan, Aida, saka si Lola. So, nung tuloy-tuloy na, kasi noon, sister, yung prayer meeting namin, glory to God, halos araw-araw na ako nasa prayer meeting. May prayer meeting, may Bible study pa kami. Aside from Bible study sa Jade Vine, may Bible study kami pag Sunday after fellowship doon sa bahay nila Sister Feli Alaray. So, yung East Group kami noon, halos araw-araw kami may prayer meeting. Talagang walang araw dyan na walang prayer meeting. So, pati yung growth mo being
a new born again Christian, accelerated din. Kaya nga sabi ko sa'yo, tingnan mo, from March to April, May, nandito ako sa loob, parang hindi ka pa naman mag-grow niya. Di ba? Kaya lang, ang nakita ko doon, yung growth mo kasi, kailangan pangangalagaan mo kasi baka yung growth, hindi talaga deep yung pagkakaugat mo. Baka yung ugat mo pa ganyan lang. So glory to God kasi ngayon, magte-36 years na rin ako sa Comfy, di ba? So, parang half of my life, nasa Comfy na ako. Kasi I'm turning 65, yung prayer meeting namin, magte-35 years old na. Dahil nung birthday ko ng 30 years old ako, that was the opening ng prayer meeting namin. Di ba? So I started my ministry when I was 30. Di ba? So yun. Ayan. Kaya kung sasabihin mo na yung parang na-experience na nila, even yung company that I work with, starting noong 1997, na-experience na nila talaga yung new Brother Larry. Hindi na ako sumisigaw. Makasigaw lang yata ako. Parang you can count the instances. Hindi na ako nagkaroon na ako ng yung palang leeway doon sa mga, pag nalilate, hindi na ako, ang ginagawa ko na noon, inaalam ko yung situation, bakit siya na-late. I was trying to understand yung lagay ng isang empleyado, bakit siya nag-act ng ganyan. Rather than condemn yung unang panahon na, ba't ka na-late? Ganyan. Hindi na. Naalam ko, ano bang sitwasyon mo? Sir, kasi may ganito. So, parang, as a Christian leader, you have more compassion. Rather than you are strictly following the rules, now you have compassion with your people. Kasi sa world, di ba, parang as a leader, kailangan, kasi ikaw yung visionary, ikaw yung lahat ng parang gusto mo doon talagang undadat. Then may mga matrix ka that you have to follow. Especially pag sa corporate ka, yung financial matrix, na dapat kumita yung kumpanya, yung ganyan-ganyan. Pero as a Christian leader, nakita ko ngayon na aside from pagkita ng pera, dapat your compassion in your heart to the people na tinatawag mong most important asset in your company. Kasi di ba yun ang sinasabi, you are the most important, but you have given them importance. Yun ang naiano ko ngayon sa bilang Christian leader. Kasi if you feel or if you say that they are most important asset of your company, then give them importance. By knowing their predicament, why these people are like that. Kaya nga ngayon, kahit may mga employees na for termination, di ba, isa akong consultant sa isang malaking company ngayon. Alam mo, hindi ako basta-basta kagad nagde-decide. Ang sasabihin ko lagi sa HR, can we defer that? Sabi ko, ipag-pray muna natin kung talagang kailangan siyang i-terminate. Kahit na nakasabi doon sa company policy na for termination yung offense, I always tell them, can we pray first? O sir, akala ko ba Hindi, pag-pray muna natin. Alamin natin, baka may mga mitigating circumstances, bakit nagawa ng tao yung ganyan. So, parang ibang-iba ngayon kaysa noon, na parang noon by the rules. What is in the rule? Then implement it. Ngayon, bilang isang Kristiyano, teka muna, bakit ba nagawa ng tao na yan? Ano ba ang situation niya? And alam mo, makikita mo na, at the end, ang mararamdaman mo, awa. Yung mercy na, pag tinanggal ko pala ito, 4 na anak ang di kakain. Asawang may sakit. Di ba? So dati yon, hindi ko tinitingnan yon. Kaya nga sabi ko, di mo ako madadala sa iyak-iyak. Di mo ako madadala sa luwa-luwa mo na yan.
Pero ngayon parang sabi ko, Lord, talagang napakasama ako pala noon. Di ba? So ngayon makikita mo ngayon na hindi, iba na yung approaches mo. Kasi kahit na ngayon, siyempre ang gusto mo pa rin, like sa world, di ba? Yung productivity ng tao, yung compliance to the system, nandun pa rin naman yun. But you can do it now on a better way. Parang nakikita ko nga po na parang ano siya grace with accountability. Kumbaga may control, kasi yes, meron tayong pina-follow na rules, sabi nga ni Brother Larry, but at the same time, you look at it in the lenses of Jesus. So meron ka pa rin Yes. grace na tipong, teka, hindi naman na ito laging siguro ginagawa, ano kaya nangyari? Yung parang you reach out din, sabi ka kanina ni Brother Larry, kinakausap niya, no, with empathy, kumbaga. So pag, yung parang ang nakita ko po sa inyo na, na parang type ng leadership is si Lord, siya, parang, sabi niyo nga po kanina, alam na ni Lord at the start kung saan kanya ilalagay eh. Kumbaga, yung una niyo pong experience, it's a training for you to see na parang, ay, pag ganito pala ako ka-strict, ganito yung mangyayari. Parang sabi niyo nga po, may advantage and disadvantage. Pero ang galing ni Lord, kasi siya din yung nag-orchestrate para ayusin po kung ano ba yung perfect combination, kumbaga, Yes. at that situation. Ang galing ni Lord. Talagang super galing system. Naaliw po ako. Alam mo, ang ano ko lang ngayon, yung mapunta na ako dito, alam mo, ang lagi ko lang iniisip, lalo na kung may mga desisyon, ano bang gagawin ni Lord kung siya nandito? Parang, maawa ba si Lord o ano, parang, alam mo, may very recent case kami na talagang, sabi nga nung HR sa akin, Sir, kailangan pong, tanggal. Sabi ko, sige, ipagpaliban mo muna yan ha. Kasi Friday, sabi ko, pagpaliban mo muna yan. Huwag natin desisyonan. Mag-pray tayo ng Saturday, Sunday. Tapos nung bumalik ako ng Miyerkules, sabi ko, alam mo, may gusto kong gawin. Sabi niya, Sir, ano yon? Pwede bang pasulatin na lang siya ng parang letter na hindi explanation na kung gagawa pa siya ng anumang mali, siya na mismo ang aalis. In that way, sabi ko, magiging encouragement pa sa kanya yan. At the same time, inaalala ko kasi yung mga anak na maliliit, na walang, kasi yung tatay lang nagtatrabaho. Diba? Parang, sabi ko, pwede ba yun? Ginawa nyo na ba yun? Sabi kong ganon. Kasi I don't want naman na to go out of the company. Sir, sabi niya, meron na pong ganyan na situation. Can we do it again? Pwede naman po. So, nakakatuwa ngayon dahil bilang tayong mga tinawag ni Lord at nasa corporate world tayo. Ako lagi kong sinasabi nga na you can be a catalyst of change. No? Alam mo bang sa kumpanyang itong hawak ko, every Thursday, we have a mancom. 18 heads, department heads, plus the president, and sometimes the chairman of the board. But I, preside over this meeting. Alam mo, since January, inimpress sa akin ni Lord na, anak, gawin mong venue yung meeting for them to appreciate me in your workplace. Alam mong ginawa ko? Every Thursday, either yung word natin ng Monday, binabasa ko sa kanila, or kaya may ibang words sila na binabasa ko. Una, siyempre parang basa lang, ganon. Alam mo ngayon, para na kami nagba-Bible study. Before we proceed with the regular meeting. And glory to God, na
able to acknowledge that God is moving in each department na pinamumunuan nila. Alam mo, natutuwa ako kasi ngayon parang even them, yung the way they treated their personnel in their department, ano na rin. Alam mo, parang sabi ko, tayo pala pwede tayong maging, oo. Kaya yung leadership, hindi lang yan basta ka nagkukuman, basta ka nag-ano. You have to engage your people. You have to, empower them. Gaya ng ginawa ko, by sharing them the word. Hindi naman ako hindi naman ako nagmumukhang parang preacher doon. Basta ako ang ginawa ko lang, can we have a prayer before we start the work? Tapos after that, sabi ko, can we read a Bible verse? Ganyan. So, without him knowing, unti-unti na na. So, doon ako natutuwa na hindi pala mahirap na i-integrate natin yung pagiging Kristiyano natin doon sa ating trabaho sa mundo. Kumbaga parang the workplace is also a ministry mo din po. Yes. Sige po, thank you Lord. Nakakatuwa, Yan, no, thank Brother you, Larry? Lord. Sige, before we proceed, siguro greet muna tayo ng Batang mga birthdays. celebrant. Ayan. Sige, sister. Ayan po. Ngayon pong August 8, happy birthday kay Sister Flor Claudio and Sister Michelle Magtibay. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Okay, we're back. Ayan po, welcome back and happy birthday po ulit. Ayan, thank you Lord. Happy birthday sa ating mga kapatid. Thank you, Lord. Yan, Sister Rose, let's continue. Opo, kanina po na-mention yung Brother Larry no, na yung workplace pala, hindi pala siya like, kumbaga si Lord, kumbaga in-empower din tayo ni Lord no, to be part of the leadership team at the same time leading them also kay Lord. Nakakatuwa Yes. naman po. Siguro talagang hindi naman siguro, may purpose talaga si Lord no, sa mga leaders kung bakit doon po sila. Not only to lead, sabi nyo nga po kanina, not only to lead yung tao because of the company, kung ano yun sa company, but also leading them also kung paano ba yung tamang decision making, that you need, Yes. mag-pray ka muna, yung mga ganun, yung mga parang mga seeds na nilalagay niyo po sa kanila. Correct. Thank you, Lord. Alam mo, isang tip ko, sister, yung lahat ng department, pinagawa ko ng GC. As in group chat po. Group chat. So lahat ng concern, naroroon. So I asked them, i-member nyo nga ako sa group chat nyo. Sabi nyo, sir, naku, baka mamaya. Hindi, i-member nyo lang ako. Sa alam ang ginagawa ko, siyempre maganda rin na nakikita ko yung nagiging ano. Pero alam mo, ang ginagawa ko, sinisingitan ko sila ng, okay, tama na yan. Let's pray for it. Yung ganon. So, minsan may mga discussion na medyo maigpit. Ikaw nagiging kang parang referee na in such a way na mararamdaman nila yung love Parang ni may Lord. care and concern, Yes. kumbaga. Opo. Tapos pag may mga achievements sila, thank you Lord, glory to God. Yung ganun lang na mga wordings, alam mo, I know it penetrates on them. Totoo nga po yun eh. Parang yung mga kaibigan ko pag nagsasabi ako dati ng thank you Lord, dati nagugulat lang sila. Pero ngayon nakikita ko ginagaya na nila ako sa diba? guys. So, hindi ka talaga maano. So, kaya nga sabi ko, kaya nga ako natutuwa ako pag yung mga youth natin na nag-work na
Di ba? Parang na-inspire ako doon. Oh, ganito, basta wag kayong mangimi na yung maideklara nyo na kayo ay na kay Lord. Kasi di ba minsan sa workplace parang nahiyakan, ay, ang KG naman ito. Alam mo ako, pag niyaya nila ako, sir, pwede ba tayo yung ano tawag nyo, yung punta sa isang Parang mga team building, ganun po ba? kainan, Ay, tapos opo. mag-ano sila, may mga drinks. Hindi ko naman sila sasabihin, oy, bawal yan or whatever. Sabi niya, sir, pwede ba kami? Pag-pray mo muna kung pwede yan. Yung gaganunin ko lang. Tapos, natutuwa ko kasi kahit na alam nilang ganon, hindi sila nayayain ako. Ngayon, pag nayaya ka, opportunity mo yun na, di ba? So nakikita ka hindi ka umiinom, sila rin mismo natitigilan na rin. Mga boundaries Diba? na rin sila. Oo, Opo. diba? Kaya nakakatuwa. Kaya ako, thank you Lord, kasi nung sinabi mo nga, no, Brother Lad, pwede ba ang naisip ko kagad, yung crossover, yung pwedeng mag-interject, yung corporate leadership, saka yung Christian way of doing it, di ba? Parang, hindi porky Christian ka, ibang-iba yung ano mo. Pwede mo naman siyang ma-integrate yung pagiging Kristiyano natin. Actually, opo Kasi kami mga nasa workplace, yung isang struggle po siguro namin, kung nasa leadership ka, is parang may rules. Yung parang sabi nyo nga po, may do's and don'ts. Meron kang mga dapat sundin, ganyan. Pero, bilang Kristiyano, ano ba yung pinapagawa sa'yo ni Lord doon? Kung bakit nandoon ka? Yun nga po yung sinabi nyo na you extend grace. Alamin mo muna. Hindi ka naman talaga magbe-break ng rule, but at the same time, ang gagawin mo is parang ipapakover mo siya kay Lord. Yes. Which is mas maganda po yung talaga yung nangyayari. Saka, actually, sa mga nakakausap kong Christian leaders din, na nagko-work sa corporate, ang pinakamahirap na aspeto yung pagbibigay ng discipline. Opo, actually gusto ko nga po tanungin yan Kasi recently, meron po ako nababasa about gentle parenting. Yung kumbaga walang sobrang disiplina. Minsan tinatanong ko si mama, kasi sabi nga po ni Minister Ernie before, yung mga CSM, kasi mga leaders na din po. Pero how do you deal with such situations na kailangan nyo pong may disiplina? Iyon na nga ako, sinasabi ko sa inyo ngayon. Kaya, ako una, lagi kong inaalam, ano yung situation? Ano yung circumstances? Bakit nagawa nung taong yan? At ano ang kanyang personal circumstances, like sa bahay? Kasi yung kalagayan minsan, na personal na kalagayan ng isang tao, nakikarry forward sa workplace. Ngayon, maiintindihan mo siya, kasi sabi ko nga, ako, tinuturuan ko yung HR manager ko, hindi basta implement what is in the policy. Mas maganda pa rin na-execute mo yung pagiging resource management mo, yung human resource, which is understanding more of your people, why these people do or behave like this. Yun ang pinakaano. Kasi you cannot give a proper discipline without understanding the circumstances behind. Di ba? Kasi pag, kumupit. Pag sinabi natin, di ba, maliit ki malaki, kupit pa rin yun. Pero, pag tinanong mo yung tao, ba't mo nagawa? Iba-iba. Siyempre ako, di ko naman agad papaniwalaan yung sasabihin. I go deeper. Hanggang sa kaya minsan tumatagal yung kasi gusto kong maunawaan talaga. I even go to as far as ano bang community nito? Kasi minsan yung mga influence din ng within the community. Kaya mo kung talagang yung isa nga sister, sir kasi wala lang talagang pambili di lang na ibalik yung kumbaga sa sukli for example. Wala pong pambili ng ganito yung anak ko, yung gamot. Sasabihin ko, sana nanghiram ka na lang sa akin. Diba? So, pag ganun nga, kung nandoon ka sa prinsipyo na maliit ki malaki, nakaw pa rin yun,
Pero yung intention niya kasi, parang ako ang binabasa ko, yung more on the motives and intention eh. Di ba? Na rather than the act. Kasi yung act parang consequence lang nung motives mo and ano eh. Kaya mo nagawa because ganyan. So yun, ganun ka, kasi talagang mahirap magbigay ng disiplina. Di ba? Opo, so parang yung tipong parang sabi nyo nga po, no, talagang you dig deep, tsaka i-discern mo na parang tama ba, totoo ba tong sinasabi niya. Yung na-mention Yeah. niyo po kanina na hindi lahat ng sinasabi nila, papaniwalaan mo agad. Kung baga, you pray for it first, until you parang makuha mo kung ano man yung, ano kaya yung punot dulo. Tsaka nakita ko rin po doon kasi it's also an opportunity to correct. Sabi niyo nga po, bakit hindi ka na lang humingi sa akin? Para siguro at this, kung at some point may pangangailangan sila, matututo silang mag-ask instead of do bad things. Parang May ganun. kukorek mo sila na ano. Opo. Minsan, pag nagawa mo yun, magugulat ka na lang yung tao na yun pala. Magiging, alam mo yun, mas open na siran mo ng word. Kasi naranasan nila yung pagmamahal. Di ba? Pagmamahal ng Diyos. Opo. Actually, parang pag tayo, sobrang naka-receive ng sobrang parang grateful ka, gusto mo din i-share Yes. para sa iba. Opo. Kaya ganun lang tayo. Ako, sa ngayon nga, sabi ko, Lord, thank you so much kasi, ayaw ko, at my age, sabi ko nga, parang mas lalong binibigyan ako ni Lord ng responsibilities na na minsan ikaw na yung mag-say no. Pero ako tinitingnan ko, anong purpose ng Diyos? Di ba? Kasi sa akin, lahat ng nangyayari, parang may purpose si Lord. Gaya nung na-share ko sa iyo, sister, yung pinagdaanan ko, kung titingnan mo, isang purpose ni Lord, mapunta ako doon sa gawain niya. Di ba? Yung acceleration mode ni Lord sa Kailangan akin. pala within 4 years may mag-meet, mga ganun po. In fairness, diba? ang galing ni Lord. O gagawin na kitang manager at this age kasi gagamitin kita doon. Opo, Ganyan. para ma-meet mo yung staff mo Oo. na mag-introduce. Oo. Na hindi, kumaga sa hindi ka na ngayon maghahangad, kaya na-experience mo na. Oo. Hindi mo na parang, kaya nung nag-full time ako, sister, parang nakafocus ako for, 94, 95, 96, 97. So 4 years. 4 years din ako nag-full time. Kaya sabi nila, bakit ikaw, brother, 4 years ka lang nag-full time? Kasi sabi ko, iba yung usapan namin ni Lord. Yun. But yung ano naman natin, hindi nagtatapos doon. No? Lahat, ano naman ako, kahit na wala ako sa loob mismo, I was with the community ever since. Ayan, thank you, Lord. Nakakatuwa naman na parang ano siya, no? Kumbaga, si Lord nilid ka po niya, kung saan ka man niya nilagay before, merong purpose si Lord until dito. Question po, nung bata po ba kayo, did you ever parang na-imagine that you will be someone na nagli-lead ng mga tao? Mayroon na akong, ito share ko lang sa iyo. Sa atin po lahat. Sa amin. Kasi kami marami kami magkakapatid. We are 7 boys. Noon, pag magsasakay yung tatay ko, so tuwing Saturday, sasabihin ng tatay ko, punta sa bukid. So kanya-kanya kaming gawa. May nag-aararo, may nagsusuyod, may nagaganyan, Ako, talagang inaayawan ko yung pag-aararo. Ang sabi ng tatay ko, ba't ayaw mo? Ayaw ko nang hinihila ako. Ayaw ko nang hinihila ako. Sabi kong ganon. Di ko alam, pag pina-ponder ko yon, parang sabi ko talaga may gift yata ako nung noon pa. Kasi kahit na nung nag-aaral ako, parang gusto ko lagi ako yun nga, bida-bida. So, sabi ko, ayaw kong hinihila ako. Anong gusto mo? So alam mong favorite kong trabaho? Yung paglinis ng pilapil, yung nag-aasarol. Nililinis yung pilapil. Na on which, come to think of it, halos lahat ng company na pinasukan ko, nag-ayos ako. Kumbaga, naglilinis po kayo ng mga ano nila, accounts. Yun. Pero I never dream of being an accountant. I never dream.
Pero parang kahit hindi niyo po sabihin, siguro meron na sigurong na-impart po sa inyo na, alam mo yun, may onting, how do you call this one, parang vision na ito na yung gagawin mo. Parang si Lord, parang binibigyan kanya ng glimpse na parang, ay, gawin mo lang yan, tapos ito, ganyan. Alam ko si Lord yung sister kasi kayong pagiging accountancy ko, hindi ko yan pinangarap. When I was growing up, I want to be a doctor, or I want to be a priest, or I want to be an engineer. Bulaan mo ko anong engineer ang gusto ko. Civil? No, I want to be a nuclear engineer. Ay, wow. Pang matalino po ata yun. Alam mo kung bakit? Sabi ko, gusto kong gumawa ng atomic bomb. Pasasabugin ko lahat ng nang-aapi sa akin. Yeah, without Parang ganun po kidding. yung mga bata, no? Pag Oo. nag-iisip talaga. No, tiyan mo, hindi ako natuloy doon. Hindi rin ako natuloy magpare. Kasi nung papasok na ako, sabi ng tatay ko, tama ng isang pare. Kasi 7 kami, may isa na kami nagpapare, SBD. Nung doktor, sabi naman ng nanay ko, paano ka magkakadoktor? Wala tayong pera. So, lahat yun ay scrap. How I ended as an accountant? Wala na ako ma-enrollan. Sabi ng brother ko magpapare, in-enroll lang kita sa UE, Business Administration. Bala ka na mamili ng major. Kasi mayroong economics, human resource, marketing, management, accounting, finance. Yun lang. So nag-enroll ako. In-enroll na nga pala ako. Nung maka-enroll ako, after 1 month, sabi ng accounting professor, Gams, can I talk to you personally? Akala ko kung mayroon akong nagawang Bakit po, ma'am? You know, sabi niya, you're so good in numbers. Why don't you take up accountancy? Ganun po ba? Yun na, nag-accountancy na ako. Madali po ko yung kausap. Ganun lang. Di ba? Hindi ko pinangarap yun. Kaya nga sabi ko sa'yo, from the start, the Lord is there already. Alam na ni Lord. So you just have to follow. Nag-accountancy ako. Hindi naman ako napunta ako dun sa tinatawag na elite class ng UE. Pininance ni Lord ang aking studies, pati ang aking review. Walang ginastos ang nanay at tatay ko. Tapos, fast forward. Pinasali ako sa isang contest. Nanalo ako. May automatic employment na ako. Tapos na yun. Ang Thank galing, you, Lord. nakakatuwa. So actually, sabi nyo nga po kanina nyo, follow the Lord's leading. So parang a really good leader is someone who follows the leading of the Lord. Kumbaga, makikinig ka kay Lord kung saan. Parang doon sa kwento nyo po, Brother Larry, parang wala kayong mga extra, parang segue, something. Which is parang, yun Kaya, talagang tinuturo sa alam atin. ko na yung sinasabi sa atin ngayon na when the Lord opens it, nobody can close. Inopen niya yung way na maging akong accountants, talagang tuloy-tuloy. Nag-take 1 ako, sister. Walang, basta, yun. Pagka-take ko ng board, kinabukasan, nag-employee ako. Walang struggle. If he adds no trouble to it, parang Kaya ganun nga, po. kaya nga sabi ko, until now, sinishare ko lagi, I don't know how to apply a job. Because I never apply. To think na nandun po kayo sa boss position. Kaya nga ako ngayon, pag nag-i-interview ako ng applicant, nandoon lagi yung awa kasi minsan umiiyak ang aplikante, pero di ba parang sabi ko, ako noon, hindi ko naranasan yan. Kasi automatic, I was employed after my last day of board exam. Sunday, Monday, I work na. Tama mo? Okay? Sobrang nakakatawa, Brother Lars. Siguro sundan natin to. May part 2. Ayan, thank you, Lord. Nakakatawa. Meron po akong siguro one last question or parang kayo po as a leader and also sa ating pong community, what is parang one advice that you would like to give to all the leaders, yung parang yung mga teachers. Actually, yung leaders naman sa atin can be like boss of a company. You can be a leader because you're a teacher. Or Yes. kumbaga, meron kang mga staff that you handle. Ano po yung parang advice nyo to Sa akin everyone? siguro masasabi ko, Sister Rose, as a leader, dapat marunong kang makinig sa mga tao mo, sa environment mo, yung feedback. Kasi
importante sa leader ang nakikinig. Pangalawa, kailangan yung leader marunong din mag-empower sa mga tao niya. Di ba? Dapat marunong ka mag-empower. Paano yung pag-empower? Turuan mo sila. Bigyan mo sila ng tamang tools. No? At ang leader din, yung compassion, dapat malawak. You cannot just lead by just leading them. And then yung leader dapat marunong din mag-engage ng mga tao niya. At I think, ang leader na isang maganda, marunong mag-recognize o kaya mag-reward ng mga tao niya, even in small successes ng tao. Di ba? Sabi nga, a pat at the back are a good job. Saka yung leader dapat marunong mag-smile. Oo, kasi alam mo, pagpasok mo pa lang, pag ang tao mo nakangiti ka at nakangiti sa'yo, panalo ka na. Don't come into your office na dala mo ang burden ng buong mundo. Don't come to your office na yung problema mo sa bahay ay dala-dala mo. Always think na that office is a different place for you and a different people are looking at you. Yung smiling at them at the start is very important. Di ba? Kaya nga ang boss, hindi ikaw lagi yung boss na, good morning, sir. Dapat, hello people, good morning. Kumbaga kayo po yung Di ba? nag-initiate. Ikaw ang nag-initiate. You set the tone. Hindi ikaw yung binabagayan. Di ba? Kaya ngayon marami ang mga leader na minsan, kaya yung productivity ng mga tao, kasi ang corporate kasi laging productivity ang pinag-uusapan, lalo na ngayon, di ba? Cost cutting because of the situation. Then, ang ipupuso, productivity. How can your people be productive? Sa umpisa pa lang nakita ka ng, di ba? Yung encouragement is very necessary. You have to encourage your people to do more by feeling less stress on you. Kumbaga, you are sharing yung burden. Hindi mo sila binibigyan ng burden, no? Opo. At saka, ang leader should be a great example of what he preached. Kung gusto mong on time ang staff mo, then be on time. Hindi ikaw yung, dahil ikaw boss. No, hindi. Kaya ako, thank you Lord, Sister Rose. Sabi ng mga staff ko, ba't ang aga mo, sir? Hindi maaga yun. Time lang, ano na lang tayo. Without you talking a lot of things, by just doing the things that you want them to do, is good enough. Di ba? So, less talk, but do more. Actually, thank you Lord po, no? Nakakatuwa kasi dito sa usapan natin, Brother Larry. Hindi ko po alam paano kayo address, Brother Larry, ganun. Ayan po, Okay pero lang, sister. thank you Lord po kasi parang dito nakita ko rin na yung leader is not only someone in position, but a leader is someone who is also a person. Sabi nyo nga po, someone who listens, someone who is compassionate, someone who understands, no? Someone who is willing to share ano yung burden mo. Yes. Kumbaga, and also, you're an example din dun sa mga tao, kumbaga. So parang sobrang nakakatuwa, no? Na parang, actually, bakit ba natin to nasasabi din? Kasi si Lord, umpisa pa lang, Yes. yung parang sabi nga, actually hindi na-mention ni Brother Larry yung servanthood, pero doon sa may, sharing, it's like that. Yung parang, ikaw, you deal Servant with leader. people. Opo, yung parang you deal with people, nakakausapin mo siya, parang kung ako tatanungin, parang kunyari, kakausapin ako ni Brother Larry, parang nahihiya ako nakausapin niya ako. Pero it's an honor, kumbaga. Pero So hindi ka thank ngayon you, maya, Lord. sister, pumasok sa office ko. Kakatok po muna ako. Ayan, and also no, sa usapan po natin, ang galing ni Lord na yung workplace, kung nasaan man tayo kung nasaan man tayo nilagay ni Lord, it's also our ministry. No, hindi lang dahil nasa church tayo, ito na yung Yes. ministry natin, but
it's an extension din ng ministry na binigay sa atin ni Lord kung saan man po. Amen. Ayan po. Closing prayer na tayo. Sige. Sige, thank you, Lord. Hallelujah. Glory to you, Lord. Ama, marami pong salamat sa pagkakataon na ito. Thank you, Lord, sa aming pong napag-usapan ni Sister Rose at naibahagi namin sa aming mga listeners and viewers. Thank you, Father God, for giving us this opportunity. At alam namin, Lord, na nabigyan ka namin ng luwalhati, Panginoon, sa araw na ito. And we pray, Lord, na patuloy mo po kaming magamit, lalo na sa mga lugar kung saan mo kami pinapadala, Panginoon. Thank you, Lord, that we cannot do anything, Lord, unless you're with us. Thank you, Lord, for your Holy Spirit to empower us to do all these things. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.